katagalan na din akong bumabiyahe gamit ang motor at kadalasan ay paakyat ng norte. Solid. Pero malimit akong umabot sa pinakaulo ng Pinas na kayang ibiyahe by land. Sa Santa Ana. Dito kami sa sementeryo. Sa pangalawang pagkakataon, naranasan ko ulit na libutin ang North Luzon. Pinalikan yung mga sikat na lugar at napuntahan yung mga ngayon ko palang makikita na paraiso. Tsaka sobrang kalmado ng dagat. Kahapon, hindi ko na-expect na this is such a beauty. Inakala ko ang nakita ko na, pero hindi ko inaasahan na mas marami pang tinatagong ganda ang mga probinsya sa norte. Pagkakataon na yun, first time ko makapunta rito, maipakita sa inyo yung ganda. Kaya hayaan niyong ibahagi ko ang aming mga napuntahan at naranasan sa aming pag-ikot sa hilagang bahagi ng Luzon. Nagsimula ang paglalakbay sa Tondo, Manila. Pasado alas 11 ng gabi at binaybay namin ang kalsadahan ng MacArthur Highway. Bulacan. Ride out ng 11:20. Papasok na kami ng Apalit. Yan na, Pampanga. At dahil nga gabi nagsimula ay kahit papano nakaiwas kami sa traffic at dami ng mga sasakyan sa syudad. So yun mula Apalit, binaybay natin yung kalsadahan papasok ng San Fernando. And right now, papasok na tayo ng Angeles City. Time check, 1:26. So 2 hours of driving. May kasama na isang stopover. Nagtuloy-tuloy ang biyahe hanggang umabot kami sa probinsya ng Tarlac kung saan kami unang nagpagas. Unang pagas dito, 171. Dito na tayo pa sa may Tarlac. Malapit na tayo sa Anao. Papasok pa lang tayo ng Anao. Mula Manila ay aabutin ng 5 oras ang biyahe bago makarating sa boundary ng La Union. Pero syempre, didepende pa rin ito sa kung gaano kayo kabilis sa pagmumotor. Dalim pa, time check for 18. But nandito na tayo sa bridge. Papasok ng... Actually, this is the part of La Union na pala. So, here we are sa La Union. Ayan. Yun. At dahil nga wala pang araw ay ramdam ang lamig sa biyahe. At bago makarating sa bukana ng Ilocos ay nadaanan muna namin ang bayan ng Santo Tomas, Agoo, Bawang, San Fernando na siyang capital city ng probinsya, San Juan, Bacnotan, Balawan at ang bayan ng Bangar. Pinaybayan natin yung bayan-bayan ng La Union hanggang sa makarating tayo dito sa Ilocos Sur. Welcome to the Heritage Province of Ilocos Sur. So yun, dito tayo kakain sa Chris Ray Eatery and Cambi. Ito na nga ang unang kain simula na nag-ride out kami. Kaya naman sinulit ang pahinga gawa ng mahaba pa ang biyahe. So yun, kaya tapos na natin kumain. No? Pakita ko lang sa inyo yung update dito sa arko ng Ilocos Sur. Ito na yung itsura niya. Ito yung cafe sa tabi nung Arc, Welcome Arc. So, One Ilocos Sur Cafe. Sa first north loop namin dalawa kami ni Tres is parang karinderya lang ito na maliit. Wala pa tong cafe. Ngayon, meron ng cafe. Inaayos na rin nila yung Arco. Mas maganda na siya ngayon. Tapos may One Ilocos Sur doon. So, yun yung pinaka-latest update niya. Mula sa arko ng Ilocos Sur sa Tagudin ay may 6 to 7 hours pa na biyahe paakyat ng Pagudpud kung saan kami magpapalipas ng unang gabi. Tignan nyo mga tropa, dito sa kanan ko yung bundok. Sabi ni Tres, baka ito yung Besang Pass since part siya ng Ilocos Sur. Hindi ko lang sure pero kung alam nyo, paki-comment na lang din down below. Pero ang ganda niya dito. No? Grabe yung mga layers ng bundok. Along the way ay madadaanan ng ilan sa mga kilalang bayan tulad ng Vigan at Lawag. Maliban sa mga magandang view na makikita nyo dito sa Ilocos, isa pa sa mga magandang bagay na makikita nyo dito is yung mga churches. So itong mga bahay, old school. Isa sa mga maganda dito, yung mga old school places. Like sa Vigan, yung sa may Calle Cristologo, na-preserve nila yung mga bahay doon na sobrang Spanish era pa. Madadaanan din ang bagong tulay na pumalit sa nasirang Banawang Bridge o mas kilala sa tawag na Old Quirino Bridge. So ito na yung bagong bridge na dinadaanan ngayon papunta dun sa kabila. Dahil nga nandito na kami ay sinadya na din namin ng isang spot na matatagpuan sa bayan ng Marcos sa Ilocos Norte. Yan lang yung bundok sa harap. At sa pwesto natin, napapaligiran tayo, napapagitnaan tayo ng magkabilaang cornfield. At sa harap, grabe yung sobrang ang ganda ng bundok. So yun, we're here in Madongan Dam.
na hindi ko na-expect na this is such a beauty. Ang linaw ng tubig. The experience is wild. Kasi yung papasok dito, para kang nag-Koto Mines ng mga 10 to 15 minutes. Sobrang solid dito. Bago tinapos ang unang araw at nagpahinga sa bayan ng Pagudpud. Finally! After ilang hours of driving yun, almost 80 na dito tayo sa Pagudpud. Mga tropa, Pagudpud na at makapagpahinga na. Nandito na kami sa transient kung saan kami mag-stay ngayong gabi. Sobrang solid na nangyari ngayong araw. Grabe! Ang haba ng biyahe. Umalis kami 11:20, 11:30. Dumating kami dito mga 7-ish. So ganun mahaba yung biyahe. Pero kasi marami kaming dinaanan, tsaka marami ding stopovers. Kahit antok pa ay binabuti namin gumising ng maaga para abutan ng pagsikat ng araw dito sa Pagudpud. Pero mo, gigising ka ng umaga ng ganito. Pag tumingin ka dito, kita mo yung ganda ng mga bundok doon. Pag tumingin ka sa kanan, eto naman yung sunrise na napakaganda. Sino ba namang hindi mamamangha sa gawa ng may likha? So yun mga tropa, nandito na kami sa South Beach. And look at the sand. So try natin yung tubig. Let's go. So yun, nakapag-prep na tayo, no? Paalis na tayo dito sa tinuloy nating transient. Paakyat na tayo na Santa Ana ngayon, ng Apari. Biyahe na tayo. Let's explore north. And we'll see kung ano mangyayari. Na-excite na ako kasi marami pa tayong pupuntahan. Dahil nga gabi na kami dumating sa bahay na ito ay binalikan namin saglit ang arko ng Pagudpud bago dumiretso sa isa sa mga sikat na tulay sa probinsyang ito. Ito ang Patapat. So yun, nag-stop muna kami dito sa may dulo ng Patapat Bridge para kumain na yung panata. Lakas ng panata. Talaga yung panata. Ano pa may suka? Tanghaling tapat nang lumabas kami ng Pagudpud at namangha sa ganda ng Cagayan. So yun mga tropa, nakababa na tayo ng bundok dun sa galing Pagudpud. So we're officially part na ng Cagayan. So malawak na field. Happy green na green, no? Kahit saan ka tumingin ay tatapat sa'yo ang ganda ng mga malalawak na bukirin at berdeng kabundukan sa paligid. Dahil na din sa daming beses namin na paghinto upang tignan ang ganda ng probinsya, inaabot na nga kami ng dapit hapon bago marating ang arko ng Apari. Bayan ng Apari, lalawigan ng Cagayan. Solid, second time around. Kahit madilim na ay sinadya pa rin namin ang bayan ng Santa Ana para marating ang kabilang sulok ng Northern Luzon. Freeport, Economic Zone and Freeport. Cagayan Special. Private na pala tong lugar, kaya pala may malaking gate doon. Night ride sa Santa Ana. Nandito kami sa sementeryo. Sinamahan ang tropa upang mabisita ang kanyang ina at naghapunan. Mga tropa, madilim lang. Di ko lang kung kita pero dagat na to. Ito yung dulong port dito sa may Santa Ana. Ito may bangka dito. Dagat na to. Siguro next time na balik natin dito, kailangan umaga para makita natin yung itsura ng port. Tapos, saka kami bumaba ng Tugigaraw para tapusin ang ikalawang araw ng loop na ito. Good morning mula dito sa magandang bayan ng Tugigaraw. Nandito tayo ngayon and dito natin sisimulan yung araw natin, no? Maganda yung panahon and yeah, mabiyahe tayo ng mga 3 to 4 hours pababa ng Nueva Vizcaya and hopefully maging smooth lang yung biyahe natin, no? Mula sa probinsya ng Tugigaraw ay may kalahating araw ang biyahe pabalik ng Maynila. Oh, ito yung makikita nyo dito pag napunta kayo sa part na to ng Tugigaraw. Sa taas na rin tayo ng hill at sa kabila puro burol din, ayun, or mga bundok. Sobrang solid, oh. Madadaanan ng probinsya ng Isabela at Nueva Vizcaya na parte ng aming ruta pa uwi. Madalas ay dinadaan-daanan lang namin ang dalawang probinsyang ito. Hindi namin inaasahan at nagulat kami sa ganda ng mga spot na unang beses pa lang naming narating. Grabe, ang ganda dito. Ito na yung daan na makikita nyo dito. Unang spot sa bayan ng Ramon, Isabela.
So yun mga tropa, nandito na tayo sa Ramon Isabela. So ayun yung dinaanan natin, medyo sementado. Tapos itong part na to is rough road na yan. Paakyat dito sa kung saan tayo nakapwesto ngayon. At mula dito sa taas, ito yung makikita nyo. Kita nyo yung buong kapatagan na dinaanan natin dito sa baba. Matapos dito ay may halos 3 oras na biyahe papunta sa susunod na paraiso na matatagpuan sa Sitio de Victoria sa probinsya ng Nueva Vizcaya. After hours of driving, narating na natin yung pakay talaga natin dito sa Nueva Vizcaya. Mas maganda pala yung view dito. Ito na yung pinakadulo. And ito yung makikita nyo, sobra solid. Solid. Sobrang gandang pagkakataon na ito. Na first time ko makapunta dito and maipakita sa channel or mapakita sa inyo yung ganda ng Nueva Vizcaya. Sadyang napakaganda ng Pilipinas at mapalad akong marating ang mga bayan sa hilagang bahagi ng Luzon. Mga lugar na kaya nating ipagyabang at sariling atin. Sa haba ng biyahe sa loob ng 3 araw na ito, masasabi kong sulit ang pagod dahil sa ganda ng mga lugar na aming nabisita. Isa itong napakagandang pagkakataon na mamarka at parte na ng aking kwento bilang isang lakwatsero. Kaya maraming salamat. Maraming salamat sa pagsama mga tropa.